Mga mahal na kapatid, may gagawin na naman tayo. Konka ito na 43 inches na LED TV. Ang problema daw nito, sabi na may-ari ay wala daw picture. Pero may kunti raw siyang naaninag minsan. Kaya maganda plug-in natin para malaman natin kung talagang ayan, may ilaw na, kung talagang walang tao, walang picture. So yan, may standby na, so power on natin. Wala kasing remote, hindi dinala mga bro. Kaya pagtyagaan natin yung pindutan niya, medyo matigas pala ito. Pag nag-green yan, ibig sabihin nag-uuna. Nako, tigas pala nitong switch nito. Ayan, nag-green na yan mga bro. Tingnan natin. Ayun, may nakita tayo kunting konka. Tapos sabay na wala. Mayroon tayo naaninag konti. Ulitin ko lang para sigurado lang. Binunot ko uli, plug in natin uli, power on natin uli, tapos tutok natin mismo sa kanyang screen. Yan. Ayan, nakita nyo mga bro, may nabasa akong konka na aniinag lang tapos napatay. So kadalasan problema dyan ay sa backlight na naman. Kung hindi sa backlight mismo, maaaring doon sa inverter, kasi matagal na rin daw tong TV na to mga bro, almost 5 years na. Kaya medyo matibay rin pala itong model na ito na konka na 43 inches. Kaya buksan na lang natin yan para malaman natin kung ano talagang naging sira. Pero bago natin buksan yan mga bro, shout out ko lang itong ating mga mahal na kapatid na lagi rin sumusuporta sa ating munting channel. Shout out sa inyo dyan mga bro. Artman TV, Dito Ramirez Vlog, Shiril, Soktik TV, Kuya Lino Vlog, Elena Direct, Agnes Mix Channel, Alicia Miller Ministry, Jobitic, GFC TV, Ronelowski TV, Jun P. Technician, Pakals TV, Loidatic TV, Edwin Alcontin, at saka yung kaibigan natin na bago sa YT mga bro na si Antonio Monroy na napakagaling gumitara ito mga bro. Believe ako pag gumitara ito Talagang nagsasalita yung kanyang gitara mga bro. So pakisuportahan po natin ang kanilang mga channel. At ito, bubuksan natin itong ating gagawin na konka na 43 inches. So bago pala natin buksan mga bro, share ko lang itong ating model number na gagawin nating TV. Babasahin ko lang konka model number KDE 43PH D306L. Yan ang kanyang model number. So sa makatuwid 43 inches mga bro. Ang kagandahan nito mga bro, mapalad na naman tayo dahil tayo pang makaunang bubukas nito mga bro. Yan selyado pa yung kanyang warranty seal. Di pa napunit mga bro. So mapalad na naman tayo at tayo nakauna na naman dito sa TV na ito. Kasi medyo matibay ka, pero 5 years ngayon lang nagka-problema. Medyo matibay itong model na ito. Mga naunang model na kasi ito, LED TV lang, hindi pa siya smart. Medyo matibay-tibay na model. Subuksan na lang natin mga bro para malaman natin. Nakita ko na sa inyo yung warranty seal na niya, hindi talaga punit pa. So tuloy natin pala mga bro. Nabuksan na natin itong ating ginagawa na konka na 43 inches. So visual check tayo sa ating motherboard. Lalo na dun sa may inverter area na supply nating backlight. So sa nakikita natin, wala naman tayong lumubo ng mga kapasitor. So try nating i-plug in, tapos sukatan natin yung voltahe mga bro, kung normal ba, kung may supply ba dun sa papuntang sa ating backlight. So yan. Yan, naka-standby power. Tinagilid ko lang medyo mga bro dahil medyo malaki. Langanin kasi lamisa ko. So yan, power on natin. Yan, dito na yung pindutan. Hindi natin yung standby yun. Una yun mga bro, kulay green na yun. Ating so ground tayo. So gamitin natin itong ating mahiwagang tester na si Alexan na nabili lang din natin sa maliit na halaga. Magandang klaseng tester ito mga bro. So dito diretso muna tayo sa
Bagay, normal naman 12 volts pala nito dahil ano naman. Yan, normal, no? 12.0. 12.04 normal. So diretso tayo sa ating supply ng backlight mga bro. So dito tayo sa kanyang kapasitor sa supply ng backlight. So mayroon tayong 45 volts DC. So, sa makatuwid may supply yung ating backlight. So malamang talaga sira yung backlight nito, pundi, kasi may supply naman pero ayaw umilaw. So bunutin muna natin mga bro, tanggalin natin tong ating backlight mismo at gamitin natin, titesting natin gamit yung ating backlight tester. So yan, use ko lang yung backlight tester mga bro, testerin natin para kung talagang ayaw umilaw, baklasin natin tong ating pinaka-screen para makita natin yung backlight mismo. Kasi 5 years na rin, pero medyo matagal na rin, matibay din siya na model. So testerin muna natin yung backlight mga bro. Tuloy natin mga bro. So gamitin natin yung ating backlight tester. Sa mismong backlight niya mga bro, titingnan natin kung hindi siya iilaw. Para kung sakaling hindi siya talaga iilaw, baklasin natin yung screen para malaman natin kung lahat ba ng backlight niya may problema. Pero yan, nakakabit na yung mga bro, testerin muna natin yung pinaka backlight niya mismo. Nakakabit na yung ating backlight tester. Dito, tinusok yan mga bro, positive, negative. Nilagyan ko ng yun sa resistor para maitusok lang natin. So medyo maingay lang yung nagbibinta ng photo. Naghanap buhay mga bro. Kaya mo yan. Medyo palatandaan ng oras ng limerinda na naman. So i-plug in ko itong ating backlight tester. Uy, parang may nakita akong liwanag Ayun Photo ko lang Medyo maliwanag lang. Ano ba yung butas? Nakawala sa atin. Saan ba tayo medyo mas madilim-dilim? Parang liwanag yung backlight So mayroon nga. Saksak ko uli. Butas mga bro. Ayan lumiliwanag. Punutin ko. So, maaaring buhay yung backlight natin. Bakit kaya? Umiilaw gamit yung ating backlight tester. Pag backlight tester lang kasi medyo mahina ang ilaw natin. Hindi ganun kaliwanagan yan mga bro. Tingnan natin yung kapasitor na to. Parang hindi naman ganun lumobo. May lumobo konti. Lumobo nga ng konti. Pero sige, mas maganda actual natin. Palitan natin itong kapasitor mga bro. Yung filter na to. Yung supply ng ating backlight. Baka may tama na pala yan. So bunutin mo, nakabunot na pala. So palitan ko muna itong kapasitor na to mga bro. May lobo ng konti pero hindi naman gaano. Pero tanggalin na lang natin tapos testerin natin. Actual natin palitan ng bago para sigurado lang. Kasi may parang lumobo ng konti. Pag sinalat mo siya medyo lobo na ng konti. Pero hindi katulad yung mga dati natin talagang lubong-lubo. Ito hindi naman. Kaya try ko lang palitan, tanggalin para matester natin. Update ko na lang kayo mamaya mga bro. Tanggalin ko lang to, testerin ko tapos actual natin palitan. Para malaman natin kung tataas yung voltahe. Kanina yung voltahe yata 45 volts DC. Hindi ako nagkakamali. So palitan natin to, titingnan natin kung tataas. Napalitan na ng kapasitor na yan. So ito na mga bro, final testing na natin itong ating ginagawa na Konka na 43 inches na ginawa natin yung kanyang inverter. Yung kapasitor pala may problema. So plug-in natin. Ayan, may standby power na, power on lang natin. Wala kasi yung remote, matigas pa naman yung pindutan. Yun, nag-on na siya mga bro. Ayan, nakita nyo si Konka mga bro, hindi pwedeng dayain yan, malaki nakasulat. So kinabitan lang natin yan ng DVD player. Inalis ko lang yung boses mga bro para hindi tayo mapasok. Ayan, kitang-kita natin, napakaliwanag na niya. Konka na 43 inches na LED TV.
Yan na siya kaliwanag mga bro. Kaya pala ayaw umilaw dahil sira pala yung kapasitor niya. Open na mga bro. Kaya ay. May switch ka dyan. Na Kahit yung ginamit. switch na. Tika lang. O bigyan lang kita. Magkano to? Bahala ka na dyan. Libre na yan sa'yo. Sige, balikan ko mamaya. Sige. So, okay na. Yes, madam. Bukas, babila ko sa Kepo. Babila ko ng ribbon. Naubusan ako ng ribbon wire. Di, bukas na lang. Sabay-sabay mo na. Para ano, isang bayaran lang. Para hindi mabili. Para may pundo pa ako sa'yo. Ha? Sige. Hindi, bukas na lang. Kasi punta ako ng Kepo bukas. Okay. So, ito na mga bro. Napakalinaw na talaga. Okay na siya talaga. So pwede na siya. Babad na lang natin to bago natin tawagan yung may-ari. So maraming salamat sa inyong panonood mga bro. At magandang hapon po sa ating lahat. Yun oh.